Kasama ba kayo sa mga nagtaka kung bakit at paanong ang ilang tumakbong senador na bihirang umangat sa Magic 12 sa mga survey ay yamado ngayon, habang ibang dating pasok sa survey laglag sa bilangan? Ang paliwanag ng mga eksperto sa report ni Ivan Mayrina. Kung titignan ng top 12 sa partial unofficial results sa karera para sa pagkasenador, may mga pangalang malaki ang itinaas o ibinaba sa mga ipinakita ng mga nagdaang survey. Mismo mga survey firm nagulat sa talon ng ranking, halimbawa ni dating Senador Bam Aquino na pangalawa ngayon sa partial unofficial count pero wala o halos pasok lang sa Magic 12 batay sa pinakahuling survey ng SWS, Pulse Asia at Okta Research. Gayon din si dating Senador Kiko Pangilinan na panglima sa ngayon kumpara sa ranking sa mga survey na isinagawa ngayong Mayo lang o dulong bahagi ng Abril na minsan ay hindi papasok sa top 12. Sa bawat survey na isinasagawa ng Social Weather Stations at Okta Research, laging nariyan ang mga katagang kung ngayon gaganapin ang eleksyon. Ang mga sagot kasi ng mga sinasurvey, maaring magbago sa mismong botohan. Marami rin ang hindi pa desidido noong araw ng survey. We have data to show that 20% of our voting population will only decide on the day of election. Mismo election. Okay. And then another 20%, close to 20%, about 18%, will decide the week before the election. Meron din namang mataas sa survey pero bumulusok palabas ng Magic 12. Tulad ni na Ben Tulfo, Senador Bong Revilla at Makati Mayor Abby Binay na noong pasimula ang kampanya ay pirming nasa top 5 pero hanggang kanina ay nasa labas ng Magic 12. Base yan sa pinakahuling resulta mula sa mahigit 80% ng mga botong lumalabas sa COMELEC Media Server sa oras na isinulat ang report na ito. There were some surprises, no? For example, we didn't expect Abby Binay or Bong Revilla to be where they are now in terms of the numbers. May margin of error lagi ang survey. Hindi siya perfecto, hindi rin siya crystal ball. So, dun sa margin of error, makikita nyo, dikit-dikit talaga eh. Maaari ding nakaapekto ang mga nangyari mula nang huli silang mag-survey. Si Congressman Rodante Marcoleta, malaki ang iniangat sa ika-6 na pwesto. Kabilang sa mga maaring nakatulong sa kanya, ang suporta ng mga Duterte at gayon din ang Iglesia ni Cristo na kinabibilangan niya. Ang paglalabas sa endorsement ng INC, hindi rin pasok sa survey period. From experience, yung Iglesia ni Cristo, talagang solid yun. Okay. By solid, I mean 80%. Okay. Not 100, huh? Okay. Not 80%. My feeling always has been doon, but kukunti lang sila. Mga 5% lang ang mga Iglesia ni Cristo voters. Di ba? So, I haven't seen yet that could change the standing so much. Let us see. Anyway, hindi pwedeng Iglesia lang. Lumabas din kamakailan ang endorsement kay Marcoleta ni Vice President Sara Duterte. Inendorso rin ng bise sina Camille Villar at Amy Marcos at inampon ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangilinan nakakuha rin ng endorsement sa ilang local politician mula Cebu at Cavite, dalawang vote-rich provinces. Ang resulta ng eleksyon ngayon, marahil isang importanteng paalala sa lahat na walang kasiguraduhan ang pagkapanalo kung ibabatay lamang sa survey results dahil magpapanalo sa kandidato ay ang mga botante at kung sino sa tingin nila ang karapat-dapat na maupo sa pwesto. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.